200, 250, tapos naging 85. Na kung saan yung 85 na yon ang binabayaran lang natin doon ay verification fee. Na pwede naman pala. Pero ibinalik yan nung gobyerno ng konsulado dito Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo, 297.50 ulit yung ating binabayaran sa authentication fee. Ang sabi natin, pwede naman yung verification, wag na yung authentication. So, dapat 85 na lang. Pangilan na yun? Pangapat. Panglima, syempre yung POEA guidelines. POEA guidelines sa kung saan nagpupwersa sa atin na mag-undergo ng mga training and assessments. Kahit na ikaw ay matagal ng OFW at sa umuwi ka sa Pilipinas, di ba? Pag umuwi ka doon, medyo nagtagal ka lang kahit 3 buwan o 6 na buwan, galit na siya. Pagbalik mo, dadaan ka ulit sa training and assessment. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ibig sabihin nun, karagdagang gastusin, bayarin na naman sa ating mga OFWs. Pang-anim, itong mainit na OWA-OEC. Yan. Pamilyar naman kayo dyan. Ano? Na natapos ang moratorium noong June 13. Kaya marami na naman tayong na kuhang mga reklamo. Dahil kung nabasa nyo nga yung statement mismo ni ni Labor Attaché sa LUD, ang sabi niya doon, kung walang OWA, walang OEC. Diba? So, ang sinasabi niya doon, kinakabit na nilang muli itong pagbabayad ng OWA contribution sa pagkuha natin ng OEC. Anong tindig natin dyan? Siyempre, ginigiit pa rin natin yung ating karapatan na hindi dapat ikabit ang membership sa OWA, sa OEC. Sapagkat mismo yung batas natin sinasabi na hindi mo kailangang magbayad ng iyong OWA membership para makakuha ka ng OEC. Dahil yung OEC kasi ay nagpapatunay na tayo OFW at nag-e-exempt sa atin sa travel tax at yung airport tax. Pero dahil nga sa ganyang sitwasyon, kinakabit yan ng polo. So, patuloy nating kinakampanya yan bilang bahagi ng ating 10-point agenda. Nakailan ako? 6. So, Pampito na. So, nasabi ko na yung nasabi ko na yung POEA, nasabi ko na yung OOC, nasabi ko na ang passport, nasabi ko na ang authentication ng kontrata, yung legal and health services. Napaka-importante po niyan sa atin. Dahil sa karanasan nga natin na pag nagkakaproblema tayo sa ating pangkalusugan, nahihirapan pa tayong maghanap ng doktor o makipag-communicate sa mga doktor. Kaya kung mapapansin niyo, di ba yung mga kababayan natin, pagka nag-iisip magpagamot, ang una niyang ginagawa, uwi na lang sa Pilipinas. Kasi doon, mas makakausap niya yung doktor, masasabi niya ano yung kanyang nararamdaman at nandoon yung kanyang mga pamilya. Kaya diba sabi natin, mahalaga na itong health services na ito ay matugunan sapagkat ito ay importante sa atin. Paano rin tayo makakapagtrabaho at magiging maayos ang ating pagtatrabaho kung hindi naman maganda ang ating kalusugan. At syempre, kakabit nga niyan yung legal services. Kung magkaroon tayo ng problema sa ating trabaho, di meron tayong matatakbuhan. Hindi yung kung saan-saan tayo naghahagilap ng mga tutulong sa atin. Mabuti na lang merong Mission for Migrant Workers. Mabuti na lang merong APMM na kaya nating takbuhan at tulungan tayo sa mga legal na aspeto o pangangailangan. Ang sumunod na isa ring mahalaga na tingin natin ay kaya namang tugunan ng kasalukuyang gobyerno ay yung pagiging libre ng pag-exam ng mga kapwa OFW natin na teachers, midwives, at saka nurses. Alam natin kung gaano kahalaga sa kanila yung kanilang profession, kung gaano kahalaga sa kanila na ma-practice itong kanilang mga profesyon at hindi nga kalawangin yung kanilang mga kaalaman. Kaya naglulusad sila, nagagawa sila ng mga pag-aaral. Mahalaga yun.
importante yun para sa kanila. At kinikilala natin bilang contribution din nila yon sa atin. Kaya kung papansin nyo, di ba, tumutulong din naman sila sa ating mga aktibidad, nagbibigay ng kanilang mga serbisyo sa atin. At tingin natin, itong kahilingan nila na yan ay magandang mabigyan pansin ng kasalukuyang gobyerno. Na kung saan ilunsad ang mga exams ng ating mga kapatid na OFW na teachers, midwives, and nurses nang hindi kinakailangang magbayad ng malaki o gumasta mula sa kanilang maliit na kinikita. So, ilan lang yan sa napakarami nating mga kahilingan. Pero nakita natin o bakit natin inisip itong mga 10 kahilingan na ito dahil alam natin na kung tunay na pangahawakan at gagawin. Kung tunay na pangahawakan at gagawin po ni Noynoy Aquino, yung kanyang sinabi na siya ay tutulong sa mga OFW, babaguhin niya daw ang buhay ng mga Pilipino, hindi niya na kailangang mag-isip pa ano ang pwede niyang gawin para sa atin. Nahapag na natin ang ating mga kahilingan mula rin sa ating mga konkretong karanasan. Paano ang mga migrante dito sa Hong Kong at sa iba pang mga bansa matutulungan ng kasalukuyang gobyerno. Mahigit 10 araw na. May 10 na, no? 30, mahigit 10 araw na nanunungkulan si Noynoy Aquino. Nabibilang tayo hanggang dumating ang 100 araw. At mula sa araw na ito at sa mga nasusunod pang araw, pagsumikapan po natin, patampukin natin itong mga issue na ito, panghawakan natin, kausapin natin yung ating mga kapatid na organisasyon, kaibigan, para makasama natin sila sa mga panawagan na ito. Dahil itong mga kahilingan na ito, kapag natupad, konkreto pong magbibigay ng kaluwagan at kahit paano ay magagawa nating maibsan yung krisis na nararanasan natin bilang mga OFW at ng ating pamilya sa Hong Kong. At sana magpatuloy kayo sa inyong matuwid at tamang landas na tinatahak. Mabuhay ang kuya po! Congratulations sa inyo lahat.